Titignan ko lang sana kung mamamatay ka na talaga. Ano? Yunshu, buti nakabalik ka. Alam kong ganyan ka magsalita pero malambot ang puso mo. Alam kong nag-aalala ka sa papa mo. Tigilan niyo na nga yung pagpapanggap niyo. Paano nakakapagsalita ka ng ganyan sa mama mo? Tumigil ka nga. Nanay ko ba siya? Matagal nang patay ang nanay ko. Ay, hayaan mo na siya. Sabi ng doktor bawal ka magalit. At least bumalik na si Yunshu. Maghahanda ako ng pagkain para sa ating lahat. Matagal na tayong Wag na. Wala ako sa mood kumain. Nandito ako para sabihin sa'yo. Hindi mo na ako mapapakasal sa young master ng pamilya ko. May asawa na ako. Tumigil ka na. Kung sinong natira, siyang dapat magpakasal. Ikaw! Hey Yunshu, hindi naman to dahil sa pagpapakasal mo. Ano lang, gusto niya lang sumama ka sa pagkain. Bakit? Okay ka lang ba? Eto na. Ito. Yunshu. Yunshu, nakapag-isip ako. Kung ayaw mo talaga magpakasal, hindi kita pipilitin kung yun ang gusto mo. Kaya naman, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. Kahit kanino ka magpapakasal, hindi ako kukontra. Ang bait mo ata. Kakaiba yan ah. Aalis din ako agad after this. Ano pangalan ng asawa mo? Dalhin mo naman dito para makilala ko. Hindi na kailangan yun. Wala kayong kinalaman doon. Ang pagkain na to. Ikaw... Buksan niyo yung pinto. Ilabas niyo ako. Yu Changshai, buksan niyo yung pinto. Yunshu, huwag ka na magsayang pa ng lakas. Hindi ka makakatakas dito. Yun Changshai, kaya mo talagang gawin to sa sarili mo, anak. Para lang sa gusto niyo. Ayoko rin ng ganito. Kailangan mo na makinig sa amin. Hiwalayan mo ang lalaking yon. Magpakasal ka sa pamilya ko. Pangako hindi kita ipapahiya. Ako magpapakasal sa pamilya ko. Hindi yun mangyayari. Bakit ba kasi hindi mo ako maintindihan? Sila ang pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng. Makapangyarihan sila. Kaya mas mabuti magpakasal ka sa kanila. Para lang sa benepisyo, ipapakasal niyo sa kanilang anak mo? Ikaw! Ate, pagmula nung tumakas ka sa engagement party mo, napahiya na ang pamilya yon. Nag-sacrifice ako para sa inyo ni Kuya Anyo. Kaya bilang kabayaran sa ginawa ko, magpakasal ka na. Asa ka pa. Tinabi mo bang nagsakripisyo ka? No wonder magkasama kayo ngayon ni Deng Anyo. Pareho kayong dalawa. Bagay yan sa'yo. Nagkakagulo ang pamilya yun. Dahil lang naman sa bagay na ito, ginawa na nga ng kapatid mo ang pagsasakripisyo para sa'yo. Tapos yan pa igaganti mo sa kanya. Yun, Chengsheng. Ano bang klase gayom ang ginawa nila sa'yo? Masyado kang naniniwala sa kanila. Nakakalimutan mo na ba na akong tunay mo, anak? Teka, tama na. Hayaan mo na si Yunshu. Huwag mo na siyang alalahanin. Siguro. Magpahinga ka na muna. Ako nakakausap kay ate. Umayos ka. Ate, ano ba? Baka naman, nakakalimutan mong nasa teritoryo ka namin. Dahil dyan, kumanda ka sa akin ngayon. Ano ba yan? Wala pa rin si Yunshu? Ano ba nangyayari kay Yunshu? Malapit na ako mag-makeup. Teka, pati sa phone niya naka-off. Ano ba yan?
Hindi ba yun yung pinakasalan niya? Nakita niyo ba si Yunshu? Hindi ba pumunta siya sa set para mag-makeup? Oo, alas 12 na pag-usapan namin call time eh. Kanina pa siya dapat nandito, patay pa yung telepono niya. Alas 2 na ngayon ah. Oo. Okay, bumalik ka na muna. Hanapin ka siya. Tungkol sa makeup, reschedule na lang natin. Payag ba siya? Siyempre. Ako ang may huling say sa Shinkan Entertainment. Salamat po. Salamat, Mr. Hu. Wala yun, ayos na. Una na po ako. 10 minutes. Alamin mo nasan si Yunshu. Opo, Master. Tingnan na lang natin kung makakatakbo ka pa. Yuichiro, pakawalan mo ako. Papakawalan lang kita. Kung hihiwalayin mo yung lalaking yun at magpakasal dun sa pamilya mo. Kung hindi, makukulong ka lang dito. Oo nga pala, balita ko may bago kang drama. Inagaw mo kay Yushi yung karakter. Hindi mo magagawa yan kung nakakulong ka dito. Pinlano mo to, no? Gusto mong malaman ang katotohanan? Pinlano ko talagang makasama si Brother Anyu sa engagement party mo. Para makita mo na ako ang bagay sa kanya. Alam mo naman na masigit ako kaysa sa'yo. Deserve mong magpakasal sa taong may kapansanan. Peste! Makapal na mukha mong gawin yun. Sinasabi ko sa'yo. Kami ng nanay ko ang magdidesisyon kung mabubuhay ka pa. Tatapak-tapakan ka namin na parang langgam. Sige. Subukan mo ang patayin kung kaya mo. Wala nang magpapakasal sa pamilya ko. Eh di hindi. Pero may paraan ako para pahirapan ka. Master, nahanap ko na. 2 oras na nakalipas. Nandun siya sa pamilya niya. Sinundon siya ng mga taga-pamilyang yun. Tara, puntahan na natin siya doon. Opo. Tong mukhang to, sadyang napakaganda. Pero kung susagatin ko to, sayang naman. Ate, magdesisyon ka na. Hiwalayin mo ng lalaking yon. Magpakasal ka na sa pamilya ko. Mangarap ka lang. Oo na, hindi kita susugatan. Baka magtaka ang pamilya ko kung bakit kami sugat. Pero, pwede namang katawan mo ang sugatan ko. Para hindi mapansin sa gabi ng kasal. Pero pag nakita ng matanda ang mga sugat mo pagkatapos, magagalit siya sa'yo. Alam kong iiwanan ka rin nun. At siguradong pagsasawaan. At wala nang magkakagusto sa'yo. Kapasa na kaya pangungumpisin ni Shiro sa kanya. Titignan ko na nga. Mas mabuting maghintay ka na lang. Alam mo namang magpupumilit pa si Yunshu. Magkasing edad silang dalawa. Maya-maya lang makukumbinsi na si Yunshu. Ay, alam mo kung hindi lang magmamatigas si Yunshu, hindi ako magkakaroon ng sakit sa ulo. Bata pa si Yunshu. Hindi pa niya alam ang ginagawa niya. Maghintay ka lang, gaganda rin ang pakikitungo niya sa'yo. Kailangan makumbinsi agad ang babaeng yan. Para nadagdagan pa ang mga pera makukuha namin. Sa ganun, ako at si Shiro ang magmamana ng lahat. Yun, Shiro. Gusto mo si Teng Anyu. Nagawa mo na. Bakit tinatarget mo pa rin ako? Ano ba talagang gusto mo? Gusto mong malaman? Papahirapan muna kita. Bago ko sabihin! Nasa si Yunshu! Nasa si Yunshu! Sino ka ba? Hu ang apelido ko. Oo. Baka nandito si Mr. Hu para humingi ng isang tao. Imposible. Di ba usap-usapan na si Mr. Hu ay isang matandang may kapansanan? Hindi ito maaari. Tama na yan. Nagtatanong ang master sa inyo. Pingi. Si Yunshu, wala siya dito. Talaga? Zongeng. Opo. Hanapin mo. Opo. Teka, anong gagawin niyo? Bahay ko to. Illegal ang gagawin niyong yan. Dito ka lang hanggang mamaya. Wala makakapagligtas sa'yo.
Sino ba kayong lahat, ha? Siya ang lalaking nagpakasal kay Yunshu. Huli ka na. Umalis si Yunshu after dinner. Ang sabi niya, may gagawin daw sa kumpanya. Sabi ko na sa'yo eh. Ikaw ang pinakasalan ni Yunshu. Opo. Hindi mabuti kung ganon. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako sang-ayon sa kasal na ginawa ninyo. Iwanan mo na siya. Sasabihin ko din sa inyo, pumunta lang ako dito para humingi ng tao. Kung hindi nyo maibigay, siguradong pagsisisihan ninyo yon. Kung hindi siya ilalabas, sige lang, magsisisi talaga kayo. Magsisisi daw, Kahit na mag-asawa pa sila ni Yunshu, wala kayong karapatang halugugin ng bahay namin. Umalis na kayo. Respetuhin niyo kaming mga matatanda. Ganyan ba kasawal ang mga ugali ninyo? Si Yunshu ang asawa ko. Siya lang ang hinaalala ko. Sino ka ba? Ikaw! Wala na nga dito si Yunshu. Ayaw ng asawa mo na pumunta ka pa dito. Umalis ka na. Anong magagawa ko? Ano? Bumalik na si Yunshu. Papunta na sa kumpanya. Ano? Magpapadala na ako ng message sa manager mo. Sasabihin ko, nakabalik ka na at ligtas ka. Sasabihin niya rin ang asawa mo. Master, anong mali? Bumalik na doon si Yunshu. Totoo ba? Hindi. Kailangan kong gumawa ng paraan para malaman niyo siya na nandito ako. Baka pusa ko lang yun, nakabasag uli ng base. Ano ba? Tumabi ka nga. Ay. Yunshu! Sian, ilayo mo ako dito. Huwag ka matakot. Iuwi na kita. Master, dahan-dahan lang kayo. Dahan-dahan lang. Ikaw nang bahala sa kanila. Opo, ako na bahala sa kanila. Hindi mo siya pwede kunin. Anak ko siya. Sino ba siya? Ay, talagang pamilya kayo ng mga tangay. Kinalaban nyo, yung taong hindi dapat kinakalaban. Makikita nyo, ilang oras lang, magiging bankrupt na kayo. Ilang oras lang, makikita nyo, mababankrupt kayo. Ay! Pa, tingnan mo si ate. Nakapagpakasal siya sa gusto niyang lalaki. Kahit na yung kasal nila, walang pahintulot mo. Pa, ikaw yung nakakatanda. Pero kung makaasta siya, parang nasa ilalim ka niya. Gumawa kayo ng paraan. Tama yan. Pinagbantaan pa tayo mababankrupt. Hindi ko pa siya kilala. Napakasama na ng record niya sa akin. Pero napakalakas lang talaga ng loob nila para takutin tayo. Hello? Bad news, German. Ang pondo ng kumpanya natin. Biglang nag-freeze. Ano? Ko. Sian. Nagising ata kita. Hindi. Salamat Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano na nangyari sa akin. Pinilit nila ako magpakasal sa Woo Group. Hindi ako sang-ayon. Hindi ko gagawin yan.
Lahat ng to dahil sa akin. Kaya siya naghihirap ngayon. Yunshu, sa totoo lang, actually ako talaga. Bakit kaya ganito nila ako tratuhin? Pati yung dad ko, dinamay nila. Kasalanan ni Yunshiro to. Ang galing nilang gumawa ng storya. Pinaglaruan nila ang tatay ko. Si Papa, mas naniniwala sa kanila. Hindi na siya naniniwala sa akin. Diba, galit ka sa mga sinungaling? Lagot ako nito. Hindi ito ang tamang oras para umamin. Next time ko na lang sasabihin ng totoo. Tahan na. Makakarma din sila. Anong karma? Kinuha ko na ang pondo nila. Lahat finris ko. Teka, kaya mong gawin yun? Na-i-freeze ang pondo nila? Kasi sinuri yung kumpanya ng tatay mo kaya nagka-problema. Ibinalita lang sa akin. Kung ganun, iba na pala ang in charge dun sa... Tama na, okay na. Huwag mo nang isipin pa. Sa madaling salita, huwag ka na mag-alala. Paprotektahan kita. Hindi ko hayang mabuli ka pa. Natulog ka na. Hosihan, masyado ka na mabait sa akin lately ah. Gusto mo ba ako? Paano ko ba sasabihin? Natatakot lang ako na may mangyaring masama sa'yo. Ikaw ang legal wife ko, kaya may responsibilidad ako sa'yo. Tama. Hindi mo ako magugustuhan. Kasi male model ka. Ako mabuting tao lang. Oo siya, sige na. Mabuting tao ka. Totoo yun. Matulog ka na. Good night. $1,503. Ito nga yun. Itong bahay ng apo ko. Sino ba yung katok ng katok dyan? Bakit ang bagal mo? Kanina pa ako naghihintay doon. Nasaan ang asawa Lola, mo? Nasaan na siya? Tagal mo Lola, akong pinaghintay. Gusto ko lang siyang bisitahin. Lola, ba't ka nandito? Ikaw ang tagapagmana ng pamilya ko. Dapat mas magandang bahay ang tinitirahan mo. Kung hindi sinabi ni Zhuang Heng na dito ka nakatira, hindi ko pa malalaman. Baka inaabuso mo dito ang asawa mo. Si Yunshu, hindi niya pa alam ang pagkakakilanlan ko. Huwag niyo mo nang paalam. Ano? Hindi niya pa alam kung sino ka? Kayong mga kabataan talaga. Ano pinagagawa niyo? Ito ba si Xiaoshu? Siya ang lola ko. Hello po, Lola. Kamusta? Teka po. Ano nangyari? Bakit ka may sugat sa mukha? Teka po. Ano nangyari? Bakit ka may sugat sa mukha? Na-aksidente lang po 2 days ago. Ikaw bata ka. Ikaw ang may gawa nito, no? Ikaw, bakit mo sinasaktan si Xiaoshu? Malilintikan ka talaga sa akin! Hindi po. Hindi ako may gawa nun. Hindi niyo po naiintindihan. Nahulog po ako sa bike 2 days ago. Wala po kinalaman si Hosihan. Totoo ba yan? Totoo. Kasalanan mo pa rin yun. Hindi mo inalagaan na mabuti ang asawa mo. Hinayaan mo siya magkasugat. Ba't ako? Oo na. Kasalanan ko lahat. Halika, umupo muna tayo. Ay, ikaw talaga yun, Shu. Huwag ka mag-alala, ang lola ay babawi sa'yo. Hello? Akit na kayo. Papa. Pasok!
Lola, masyado ko namang halata. Xiaoshu, skincare mga product na yan. 1,000 years old na ginseng. At saka, Gentian Snow Lotus. Sigurado pagkatapos mo kainin ng mga to, gagaling ang mga sugat mo. Ang mga hiyas na ito, bag at sapatos, lahat yan para sa'yo. At ang mga gintong bar, regalo ko to para sa'yo. Kung hindi pa sapat to, meron Tama na, din Lola. akong... Kasi ordinaryo lang naman tayo. Paano mo nakuha yung mga imitation na yan? Simple lang tayo. Paano mo nakuha mga imitation na yan? Xiaoshu ang mga skincare na to, padala yan ng iba. Tapos yung mga alahas, mga bag at sapatos. Lahat kasi yun naka-discount, kaya mura lang. At itong gold bar naman, galing yun sa... tama. Galing sa kanununuan ko. Kaso nagsugal sila kaya nawalan kami ng yaman. Sila ang mayaman. Oo, tama. Sino maniniwala sa ganung mga dahilan? Hindi ko po matatanggap yan. Masyado pong mahal. Hindi pwede. Maniniwala talaga siya? Ay nako. Alam mo, apo na rin kita. Deserve mo lahat ng to. Kasi po... Nako, kung di ka papayag, magagalit si Lola. Kung ganun, kukunin ko muna. Ibabalik ko na lang kahusiyan. Salamat po, Lola. Tama yan. Sumunod ka sa akin, wag dito sa apo ko. Kailan ba kayo magkakaanak? Anak? Lola. Lola, nabibigla talaga ngayon si Yunshu. Teka lang, may gagawin pa kami ni Yunshu Bumisita na lang kayo ulit. Pasaway ka talaga. Babalik ko si Yunshu. Bibisitahin ko sa bahay. Ay nako. Nakita niyo na sugatan siya. Kailangan niya pa ng pahinga. Sige na. Xiaoshu, magpagaling ka agad ha. Magkikita pa tayo sa susunod. Sige Lala, ingat ka. Sige. Okay, ibaba niyo na yan. Alis na tayo. Papa. Huwag man lang ito pansinin. Di ko alam kung paano nabalitaan ni Lola yung tungkol sa kasal ko. Na-chismis siguro. Pero mabait naman siya. Alam ko yun. Ang cute ni Lola. Gusto ko rin siya. Teka, yung mga yan pala, itabi mo na lang. Kahit ang lola mo pang nagbigay, hindi ko yan tatanggapin. Kasi peke ang kasal natin. Pero para sa iyan, lahat ng nasa pamilya Huo, pagmamayari mo na rin. Kung hindi ka lang main model, maganda sana. Sa totoo lang, hindi ko pa nasasabi tungkol sa pagiging male model. Sabi ni Ate Tao, ipapakasal niya ako sa isang male model kapalit ng pera. Pero hindi para mahalin ako. Maaaring siya yun. Mali ba ang pagkakaintindi mo? Ang sabi ko, isa akong model na lalaki. Isa akong male model. Model ako online ng mga nagbebenta ng damit. Tama. Nagsisinungaling ka, no? Totoong sinasabi ko. Pangako yan. Isa akong male model. Kung hindi ako male model, mababangga ako ng sasakyan. Hoy, tumigil ka nga. Huwag ka pagsalita ng ganyan. Lalamig na yung pagkain. Tara. Oo. Kain muna tayo. Asukasuin mo yung ginseng, Alagaan mo na maayos. Magagamit ko yan. Ibibigay ko na tong... Ito na po, Director. Director, kailan po ba ang first scene ko? Ay nako, tumabi ka! Mamaya na kayo, may tatawag sa inyo. Tatanungin ba pa ako tungkol dyan?
Yunshu? Ang babaeng ito, sip-sip sa direktor. Oh, Shadow, lumapit ka. Yunshu, minor character ka lang naman. Anong minamadali mo? At saka, masyado ka namang desperadong maging star. Ba't nandito kayong tatlo? Si Anyo ang producer nito, kaya nag-o-observe siya dito. At saka, ang Chuan ni Yushi, producer din dito. Narinig kong nagkakaproblema ang pamilya ngayon. Hanggang dito, dala mo ang problema. Paano mo naman nalaman yon? Panganay na anak ako ng pamilyang yun. Magtataka ka pang alam ko? Nandito naman si Anyo, tinulungan niya kami. Tsaka, yung issue sa pondo, misunderstanding lang. Malinaw sa investigasyon. E di mabuti kung ganun. Kung ikaw at si Shinjaro gumawa ng kalokohan, malalagot kayo. Ang babaeng ito, ang kapal ang mukha niya. Sino siya para takutin ako? Shiro. Napakayabang ni Yunshu. Gusto mong may gawin sa kanya? Anong gusto mong gawin natin? Siguradong kawawa siya. Yunshu, tulungan mo ako. Kunin natin yung props. Nina? Oo. Next scene na ako eh. Nagsishoot pa sila. Matagal ang shooting. Malapit lang yun. Tara na. Ano ba? Sige. Miss siya. Magaling. Wow. Salamat po. Tandaan mo, walang maingay. Oo naman. Malinis na trabaho to. Okay. Sige na. Okay. Ano, ayos na lahat? Oo, ayos na. Huwag ka mag-alala. Siguradong malalaman ng buong crew na ang babae at lalaking yun nagsasagawa ng ganung bagay sa bodega. Pag nangyari yun, siguradong ang buong karir niya tuluyan na masisira. Kung ganun, pwede ko na siyang palitan bilang bida sa Breaking the Dust. Kaya, tayong tatlo, tuluyan na nakaganti sa kanya. Zongeng, Master, ano po? Umalis ka na muna. Pupunta ako sa shooting ni Yunshu. Okay, Master. Mag-withdraw muna ako. Kita tayo mamaya. May tao pa dyan! May tao dito sa bodega! Nako, siguro sinabihan yung crew para ilak ako. Pero magsisimula ng 5. Hello? May tao pa dyan? Buksan niyo yung pinto! May tao pa dyan? Sino yung kumakatok? Sino yung kumakatok? Walang tao. Sino ka? Ay! Ano ba hinihintay nyo? Nasaan na si Yunshu? Director, tinignan ko na kahit saan. Hindi mahanap si Yunshu. Kung hindi mo mahanap, gumawa ka ng paraan. Ano bang hinihintay ninyo? Nasasayang ang oras. Kumilos na kayo. Bilis! Opo. Dali! Director. Pwede ba ako dyan? Ako si Xiao Yushi ng Shinkan Entertainment. Sige na, subukan mo. Parang nagkakagulo kayo dito Siya. Nagpunta siya sa set ng personal. Hindi ba asawa ni Yunshu? Asawa? Ang sabi niya assistant lang siya, tapos asawa siya ni Yunshu? Nasa si Yunshu? Hindi pa ako nakatikim ng isang katulad mo. Ano gagawin mo? Bakit mo pa tinatanong ang bagay na yan? Mr. Huo! Mr. Huo! Nakibisita lang ako, pero huwag mong ibubunyag kung sino ako. Opo, sige po. Hoy, ikaw! Hindi ba tinulungan mo si Yunshu sa isang project? Mag-asawa pala kayo. Assistant ka lang naman. Akala ko maswerte na si Yunshu sa'yo. Yun pala. Mukhang minalas siya. Bakit nandito kayo?
Ako ang investor ng dramang ito. Ang gusto ko lang malaman, anong kinalaman nito sa'yo? Actually, it's none of my business. Masyado ko yung simple para sa akin. Ikaw! Director Zhang, nakita mo si Yunshu? Ay, buti na banggit mo. Ititik ko na sana siya. Kaso hindi ko siya mahagila. Nakakainis nga eh. Kukulangin na sila sa oras. Dapat ngayon alam na ng mga crew kung nasan si Yunshu. Nakakatuwa siguro pag nalaman nila. Ito na yata yung pinakamasayang parte ng buhay ko. Kapag nilaman ng lahat, na may kasama ang asawa niya. At nakita siya sa bodega, siguradong magiging isang magandang palabas to. Grabe, nakaka-excite naman. Sineseryoso ni Yunshu yung dramang to. Paano sa eksena niya? Bigla siyang mawawala. Director, meron sana akong gustong sabihin sa inyo kung pwede lang naman. Ano ba? Hindi mo ba pwedeng ipagpaliban yan? Nakikita mong busy ako eh. Kasi po, nung dumaan ako sa bodega, may naririnig akong lalaki at babae sa loob eh. Ang narinig ko, boses ng babae na parang nasa ulap. Ano? Siguro may ginawa silang kakaiba. Sa bodega! Kilala ko ang babaeng yon. Alam ko ang ugali niya at kung hindi ka mag-iingat, sigurado masisira ang relasyon ninyo. O ano na, assistant? Mukha kang nagulat dyan ah. Si Yunshu hindi katulad ng mga sinasabi ninyo. Tara, doon na tayo. Yunshu! Yunshu, nasa ka ba? Yunshu! Yunshu! Ikaw pagsasamantalan mo pa ako. Gusto mo bang mamatay? Yunshu? Paano nangyari yun? Kasihan? Ba't ka nandito? Iligtas niyo ako! Iligtas niyo ako! Manahimik ka! Ayos ka lang? Okay lang ako. Inutusan akong kumuha ng props. Kaso may matabang lalaki na nambubuli. Pero natalo ko naman siya. Medyo nahirapan ako dun. Hindi ka ba nasaktan? Pakita mo nga sa akin. Nasugatan ka ba? Ayos lang ako. Tsaka, kahit malaki siya, kayang-kaya ko siya. Ginagawa ko yun para sa mga action movies. Kaya record ako mag-gym para siguradong malakas ako. Akala ko napano ka na. Hindi ko na hayaang mangyari pa to. Ayos ka lang ha? Director Zhang! Ay, dito po. Bakit hindi mo inaalagaan yung mga tao mo? Kasi po... ito, hindi ko to tao. Hindi to sa inyo? Hindi! Sino nagutos sa'yo? Sino? Kung hindi mo sasabihin, yung mga kamay mong pinanghawak kay Yunshu, ipapaputol ko! Hindi. Si Miss Yun, pinayaran ako ni Miss Yun. Pero hindi ko sinabing gagawin ko kasi delikado ako. Si Miss Yun, pinayaran ako ni Miss Yun. Pero hindi ko sinabing gagawin ko kasi delikado ako. Ha? Ano kalokohan yung pinagsasabi mo? Hindi kita kilala. Miss Yun, bakit mo ako tinatalikuran? Yung bank card mo, nasa bulsa ko. Piniframe mo lang ako. Parte ako ng pamilya yon. Paano mo nasasabi yan? Yunshiro, may mga saksi at ebidensya. Magde-deny ka pa? At hindi ka pa nakontento. This time, finrain mo ako. Nilak mo ba ang pinto ng bodega? Walang niya ka. Tigilan mo ang kakabintang sa akin. Halata namang kasalanan mo yan. Director, kung tama ang pagkakaalala ko, hindi din sila kasama dito sa grupo natin. Hindi ko talaga sila kilala. Si Mr. Deng lang. Siya kasi ang investor ng drama natin. Kaya yun. Investor? Magkano investment niya? 20 million. Nag-invest lang naman ako ng 20 million. Isipin mo, ang 20 million na yun, hindi mo pa nare-realize, ha? 100 million sa akin. Pagkatapos ng dapat silang tatlo, paalisin dito. Ano? 100 million? 100 million? Saan ko kukuha nun? Basta ako ang bahala. O ikaw, alam mo ba kung magkano 100 million?
Akala mo biro lang ang halagang yon? Basta-basta mo nalang sasabihin, ha? Paano siya magkakaroon ng ganun? Kung alam naman nating lahat na isa lang siyang assistant. Siguro naman, ang buwan ng sweldo niya, kakarampot lang naman. Yun siyo, etong napangasawa mo. Pinulot mo ba yan sa tambakan na basura? Ano ba? Hindi niyo ba alam kung sino siya? Pinulot mo ba yan sa tambakan na basura? Ano ba? Hindi niyo ba alam kung sino siya? Hindi nila alam. Hindi ko rin alam. Sa nakikita ko lang, mukha siyang mahirap na assistant ni Mr. Who. Isang mahirap na katulong na walang kapangyarihan. Kung makapagsabi siya ng 100 million, akala mo gagawin niya. Gagawin ko. Eh di aalis ako dito kung makakapaglabas ka. Sige, kayong tatlo ngayon dito. Umalis na kayo at huwag na magpakita. Drek! May biglang pumasok na 100 million sa budget. Oh, salamat po. Maraming salamat po. Napakabig po ninyo talaga. Mayaman ka talaga? Imposible! Hindi ka pwede magkaroon ng ganun karaming pera. Kung hindi ka naniniwala sa akin, lakihan mo yung sayo. Pero kahit gaano karaming idagdag mo, mas lalakihan ko yung akin. Di ba? Oo naman po, syempre. Kumuha ka na paraan. Imposible. Hindi maaari. Isa ka lang assistant. Paano ka magkakaroon ng ganung pera? Tuparin niyo yung ipinangako ninyo. Umalis na kayo dito. Hindi to totoo. Peke. Siguradong peke. Kung hindi pa rin kayo naniniwalang tatlo, tatawag na lang ako ng polis. Kaya kong gawin yun ngayon. Ang reputasyon mo at lahat ng negosyo ng pamilya ninyo, sigurado magdurusa.